Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric teachings. Kung hindi kayo kontento sa sagot ko, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. At pag-usapan natin yan sa next video. At sa may mga katanungan naman, i-comment nyo lang din sa comment section. Mga migs, 2026 na, paulit-ulit pa rin ang tanong ng mga tao regarding sa bawal, anong bawal sa amulet, anong bawal sa medalyon. Puro na lang kalokohan. Meron kasing mga gago dyan na gumagawa ng video na kuno may mga bawal, which is wala namang basihan at puro kalokohan lang. Shout out pala sa'yo, Sergio. Ito yung tanong niya. Matanong ko naman yung sa bao amulet. Bawal ba ipasok sa toilet? At paano kung di maiwasan? Pwede bang i-cleanse pa rin? So mga migs, itong sagot ko, hindi lang ito sa bao, kundi applicable ito sa lahat ng amulet. Kasi ang daming kalokohan ng Pinoy. 2026 na marami pa ring uto-uto na mga Pilipino. So sagutin natin yan mga migs. Bawal ba sa CR yung amulet? Kung ang amulet nyo ay bawal sa CR, itapon nyo na yan. Kasi paano kung nandun yung kalaban nyo, doon kayo barilin? Yung mga CR po is yun yung tambayan ng mga lamang lupa. Kasi doon ka nagbabawas ng negative energy. So kung ang amulet mo ay bawal doon, ibig sabihin, either mahina ang amulet mo, o di kaya naman, ang amulet mo ay madaling kapitan ng negative energy kasi ang kapangyarihan ng amulet mo ay galing sa isang negative entity o low vibration entity. Ang kapangyarihan ng amulet mo ay galing sa isang masamang elemento. Bawal sa sementeryo, bawal sa lamay, it's because negative yung energy ng amulet mo. Kaya maraming sumasama sa iyo ng mga negative na entity. Kasi yung lamay at sementeryo, punong-puno yan na pighati. So, low vibration na emotion o frequency nang doon. So, mga entity nandoon, nag-feed nang doon, ay ganun din. So, pag nakita nila yung amulet mo na negative energy galing yung kapangyarihan, so doon sila kakapit. Kasi pag positive energy yung amulet mo, hindi sila didikit doon. It's because kahit nga sa siyensya, yung sa wind o sa atmosphere, positive atom, negative atom, pag nagkabanggaan yan, nagkakaroon ng chaos, nagkakaroon ng kidlat, nagkakaroon ng spark, sumasabog. So kung yung negative energy, dumikit yan sa positive energy na amulet mo, sabog sila. So kung amulet mo ay bawal sa sementeryo at CR, magduda ka na. It's because ang kapangyarihan yan hindi galing sa isang positibo na nilalang. Kalokohan yung maraming bawal. Sabi nila, bawal kang sumuong sa ilalim ng sampayan pag may suot kang medalyon. Abay tarantado. Ano kinalaman doon? Ganun kahina yung amulet mo. So, imbis na yung amulet mo ang magpuprotekta sa'yo, ikaw na ngayon ang nagpuprotekta sa amulet mo. Para ka nang alipin ng iyong medalyon o yung anting-anting o mutya man yan. Kalokohan. Pagdating naman sa mutya, kung anong bawal, ay kung anong elemento ang nandoon sa iyong mutya. Kung nandoon yung engkanto, syempre bawal yung tubig alat, bawal yung asin. Kasi yung mga engkanto, napapasok sila dyan. So, dapat, kung ang anting-anting nyo ay mutya, dapat yung gabay nun ay nakakausap nyo. Pag ang mutya ay hindi nyo nakakausap yung gabay, ibig sabihin, peke yan. Replika lang yan ng isang mutya. Inuuto lang kayo ng seller, pinagkakapirahan lang kayo. Iba din naman yung gemstone. Tulad ng crystals, tulad ng mga leklay, o calcites, kasi yun ay mga singaw ng kalikasan.
So nabuo sila kasabay ng kalikasan. Therefore, meron silang enerhiya na nakaimbak na galing mismo sa kalikasan. So parang power bank yon at na-charge yon gamit din ang kalikasan tulad ng pagbilad sa ilalim ng araw, pagpapainom ng tubig ulan o tubig sapa, o di kaya naman pagbilad sa liwanag ng buwan. At anong bawal doon? Ano namang bagay na ikakasama doon? Siyempre, walang bawal. Bawal mong sirain. So, bawal mong lapastanganin. Ganyan lang yan. Wala naman yung deity o espiritu na pinagkukunan ng kapangyarihan. So, anong mga kalokohan na bawal-bawal na yan? Sinong nagbabawal? Tao lang ang nagbabawal. Alam mo ba kung bakit ganon? Kasi sinasadya yan ng mga scammer na maraming bawal kasi sa sobrang dami ba naman ng bawal doon, imposible na ni isa wala kang malabag. Kaya pag hindi gumana yung binibenta nila, meron silang masusumbat sa inyo na kasi hindi mo ginawa yan, hindi mo sinunod yung bawal. Pero yung totoo, hindi talaga gumagana yung mga amulet nila. Nilalagyan lang nila ng maraming bawal para marami silang palusot. Kaya kung ang amulet nyo ay maraming bawal, itapon nyo na yan. Kung ang amulet nyo ay kailangan yung protektahan, imbis na yung amulet ay kayo dapat ang protektahan, itapon nyo na yan. Walang silbi yan. At kung ang amulet nyo ay, kung ipapasok sa CR, nanghihina na, dinadala sa lamay, bawal, dinadala sa sementeryo, bawal. Abay, mahina yan na amulet, itapon nyo na yan. Walang silbi yan. Palamuti lang yan. Alam nyo, kung may mga antingero na nagbibenta sa inyo tapos meron siyang sinabing bawal, humingi kayo ng rason o rasyonale bakit bawal. Ano ang dahilan bakit bawal? So doon nyo malalaman sa kanilang palusot kung lohikal ba o hindi. Kasi yung mga iba dyan, hindi na yan logical, mga kalokohan na, mga katang isip na. Mga imagination na nila yung nagtutulak. Hindi na logical yung mga basihan kung bakit bawal. Tulad ng San Benito, anong bawal sa San Benito? Hindi, sundin mo yung pinagbabawal na utos ni San Benito. Huwag mong sirain ang katawan mo sa pamamagitan ng alak. Huwag kang magbisyo. Huwag kang magsugal. Mamuhay ka ng banal. So, anong bawal doon? Hindi, bawal kang mamuhay na hindi banal. Kasi yun yung utos o rules ni San Benito of Nursia. Nakakainis kasi 2026 na, nakaka-bad trip, paulit-ulit pa rin yung mga tanong sa mga bawal-bawal na yan. Kasi paulit-ulit yung ibang mga siraulo, mga bobo na mga antingero kuno, maestro kuno, commander kuno, paulit-ulit din nagsabi ng mga bawal sa kanilang mga amulets na peke. Siyempre, maraming bawal pag peke. Para sa dami ba naman ng bawal, imposible na isa doon wala kang malabag. Para wala kang maisumbat sa mga seller. So, yun yung palusot nila. So, ito na lang yung logic na ilagay nyo sa mga utak nyo. Kung ang amulet nyo ay sa mabuti, bawal kayong gumawa ng masama. Ganyan lang kasimple. So, ayun mga migs. Maraming salamat po sa pagpanood. Paki-like ng video at paki-share po ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits sa next topic. Thank you.